Alright, so today I will be discussing the Unit 7 in Applied Economics, which is about the types of industry. Now, in the learning objectives, we have two main points. Now, this is the two things that you should understand at the end of this lesson. First is to explain and differentiate the four different types of business organization, and then the second one is describe multinational and transitional companies. Now, in the discussion proper, if you will check on it, inilagay ko dito yung iba't ibang klase ng industries, paano sila naging iba't iba sa isa't isa, and ano yung definition ng firm. So, on the discussion proper, ito, we already did check on the business environment, tungkol saan yung business environment. Kung naalala nyo sa discussion natin nung nakaraan, ibinanggit ko sa inyo ano yung difference ng laman ng microenvironment sa macroenvironment, ano yung difference ng internal and external, and how does those factors affect the firm, no? Even if they belong to the outside or inside of the company. And prior to that discussion, dapat mas ma-elaborate sa inyo, ano nga ba yung firm? And what is the essence of having firms in the economy itself? No? So, sa definition ng firm, no, firm is a business organization such as corporation, limited liability company, partnership that sells goods and services to make a profit. Now, in the first discussion in applied economics, paulit-ulit kong ina-emphasize sa inyo na business have a huge role in providing the needs and wants of the people. No, kasi sabi nga natin dun sa mga previous discussion natin, we will never get what we truly want and need kung wala namang business na nagpo-provide. And as professionals in the future, you should understand that there are different types of firms that could give the needs and wants of the people. They have different roles, yung iba't ibang klase ng firm, and the only nature of firm kung bakit sila nag-exist is to sell goods and services to make a profit. So sa different forms of business organizations, we will tackle four. Sa business world, madami pang iba't ibang klase ng organization. Hindi lang dito sa apat na to umiikot. Pwedeng yung sole proprietor ay meron pang under na type, yung partnership ay meron pang iba't ibang klase ng partnership. But as hospitality management major, hindi naman dapat i-highlight sa inyo yung differences pa ng mga other types na iyon. Kaya pag-uusapan lang natin yung apat. So, familiar na po ba kayo dito sa mga terms na to? Narinig niyo na ba siya or nagamit na yung mga terms na to? Maybe some of the terminologies here was explained ng simple terms sa dictionary, kaya mas nagigets niyo na. Pero yung iba dito, baka may confusion doon sa iba't iba pang klase ng firms na ngayon ay iisa-isahin natin. So once again, the sole focus of firms, why they exist, is because they need to sell goods and services to make a profit. And they also sell goods and services to provide the needs and wants of the consumers. That is the sole reason bakit nag-exist ang firm. Firm can also be called business, can also be called establishment, yung maraming mga terms na ginagamit kapag pinag-uusapan yung salitang negosyo. Pero in a matter of business world, we use firm or organization. So, yun yung ginagamit talaga naming mga terms. Ayan. So, let's first talk about the sole proprietorship. Ito yung unang-unang klase ng industry na I'm sure familiar na kayo from the word itself, sole. So, this is a type of business organization that is owned by one natural person in which there are no legal distinction between the owner and the business. So, para mas madali nyo magets, when we talk about sole proprietorship, isang may-ari, meron siyang isang negosyo. Hindi napapaghiwala yung katauhan ng may-ari doon sa negosyo. So, lahat ng mga businesses na nag-e-exist na meron isang may-ari, ang tawag po doon ay sole proprietorship. So, sa sole proprietorship, this is the easiest kind of business to open.
No, kasi if you do have the capital, you do have the skills, the idea of putting your money into business, pwede ka na maging isang sole proprietor. Yun po yung tawag dun sa may-ari, sole proprietor. And kaya sinasabi dito na there is no legal distinction between the owner and the business because as owner, ikaw na as a whole yung negosyo. So parang galing yung sole proprietor. Kasi later on, madidiscuss ko sa inyo na may mga pagkakataon na may distinction si owner kay business. Magkaiba silang entity. Na later on, pag-uusapan natin siya. Yan. To better understand sole proprietorship, meron niyang advantages and disadvantages. So, syempre pag-usapan muna natin yung advantage. So, sabi dito, there are 4 advantages of sole proprietorship. Yan. Sabi ko nga kanina, it is easy to organize. They have minimal legal restriction. So, ibig sabihin ng minimal legal restriction, kung comparing sa pagbubukas ng ibang klaseng negosyo, maraming mga papers na dapat asikasuhin. But, if you really wanted to have your own business, tapos may pera ka naman, diba, madali lang naman magbukas talaga ng negosyo kung wala ka namang ka-partner, kung ikaw lang talaga yung mag-aatupag ng negosyo na yun. So, it is easy to organize and they have minimal legal restriction. Sa legal restrictions naman, usually kapag ka talaga gusto mong legalize yung business mo, di ko naman sinasabing illegal, no? Kapag hindi ka kumuha ng permits and whatsoever, pero mas okay yung recognition doon sa business kung ikaw ay babayad ng tax, kung ikaw ay merong mayor's permit, business permit. So, usually, yun lang naman yung kinukuha talaga ng mga legal papers when it comes to putting up your own business ng mag-isa lang. So, ayun, barangay clearance, barangay permit, mayor's permit, at saka business permit. Yun lang. Unlike the other types of industry, mas marami talagang papers yung dapat asikasuhin. So, that is the first advantage. Second is you have the full control of profits. Since you are owning the business as one, isa ka lang na may-ari, ano't ano pa man din yung kita nun, kontrolado mo yun kasi ikaw lang naman ang may-ari. So, yun yung isa sa advantage niya. Unlike din sa ibang klase ng mga industries, syempre kung may ka-partner ka, may ka-share ka, kung may shareholders yung business, may kahati ka pa din. So, ang kinainaman kapag sole proprietor, kontrolado mo yung pera. Yung pumapasok at lumalabas na pera ay meron kang full control. So, that is the second advantage. Third is free to mistake business decision. So, baka nagtataka kayo, ba't ganun? No? Libre daw magkamali doon sa business decision. Kasi wala ka namang ibang sisisihin. No, kung kunwari man na si Francis ay nagbukas ng sarili niyang coffee shop, hindi naman ibig sabihin na nag-iisa kang may-ari, ikaw lang din ang empleyado. No? Pwede naman kasing may empleyado ka, pero ikaw lang ay may-ari. Pero, whatever the decision making doon sa business, ikaw ang may full control since ikaw nga lang ang may-ari. Yung mga tauhan mo naman susunod lang yan at gagawin yung kanilang mga job descriptions. At kung may pagkakamali kang magawa sa desisyon dahil nga ikaw yung in full control doon sa business, ayun, okay lang magkamali kasi wala ka namang ibang masisisi kundi ikaw lang din. So, ayun yung point dyan. And, ayun, sa pagbubukas kasi ng isang negosyo, mga anak, hindi siya basta-basta lang na kapag may pera ka, okay na. Kailangan din meron kang enough skills and knowledge when handling money. You have skills and knowledge strategizing how to market your product or service na i-offer. So, ano't ano pa man nga din yung mga maling decisions or yung mga hindi mo inaasahan na mga mangyayari na hindi maganda, wala ka namang ibang masisisi kundi yung sarili mo lang kasi ikaw lang naman yung may-ari. So, ayun. Advantage yun in a way kasi wala kang criticism na makukuha. Diba? Walang pupuna sa'yo. Pwedeng magkamali ka tapos sa susunod maitatama mo na without the others na makaalam pa ng mali na yun. So, kaya siya naging advantage. And fourth advantage will be proprietors are exempted from special taxes. Ayan, so, yan, this
also relates to legal restriction. No, kagaya na nabanggit ko kanina, there are lots of papers or documents to be prepared kung hindi sole proprietorship yung i-open mong business. Kasi, syempre, mas malaking negosyo, mas maraming requirements. Kapag ka maliit na negosyo ka lang, hindi ka naman ide-demand ng mga malaking taxes, hindi ka rin naman ide-demand ng mga special taxes to pay, and sometimes, kapag may sole proprietorship, nagkakaroon talaga sila ng exemption sa pagbabayad ng tax because they belong to SMEs or small medium enterprise. Maliliit na negosyo lang kasi usually yung percentage ng sole proprietor. Pero pwede kang corporation pero isa lang yung may-ari. Pwedeng ganon. So it depends upon the nature of the business. Like for example, si Coloret, si Nina Dizon. Si Nina Dizon ay may-ari ng kumpanya na ang pangalan ay Coloret. And Fresh Formula. May different products siya. Siya ang founder and CEO ng kumpanya. So, meaning to say, siya yung may-ari. Pero company, malaki kasi yung nature nung industry na somehow nire-regulate niya or pinapatakbo niya. She can also be called a sole proprietor kasi wala naman siyang makaka-share or wala naman siyang kahati doon sa business. But the nature of work is big. Kaya pwede siya makonsider na sole proprietor / corporation kasi corporation din yung kanyang negosyo. Now, in that case, kung si Nina Coloret ay nag-start na hindi naman malaki pa, like for example, so sole proprietor pa lang siya, yung mga taxes na binabayaran niya noon ay hindi kasing laki ng binabayaran niya ngayon kasi mas malaki na yung kumpanya niya. So, nagkaroon siya ng mga exemption sa pagbabayad ng tax dati because of her being a micro business. Tapos ngayon, syempre, mas marami na siyang binabayaran kasi malaki na yung negosyo na pinapatakbo niya. So, that is one of the complexities ng pagbubukas ng negosyo na you could own your own company and you can call yourself as a founder or CEO kahit mag-isa ka lang. And you can also be called a sole proprietor kasi wala ka namang kahati. So, yun. Nagigets po yung advantages. Nagigets niyo po yung apat. Yun. Di naman ako nagkaka-delays sa end nyo. Like, di naman nagpuputol-putol. Ganun. Ayan. Hindi naman. Alright, thank you dun sa mga nag-confirm. Ayan, so, syempre kung may advantage yung pagbubukas ng sole proprietorship, meron din naman siyang disadvantage. No? So, 3 lang yung disadvantage niya na stated dito sa PowerPoint, but you can name more kung may mariresearch pa kayo. And pwedeng makapag-isip din kayo ng mga disadvantage nitong sole proprietorship. But then again, ito lang naman yung stated dun sa ating discussion. So, there are 3 na disadvantages. First is unlimited liability. All debts and problems associated with the business belong to the owner. Now, since we already tackled that the business owner doesn't have a difference or distinction to the business itself, kapag may utang yung negosyo, utang mo na rin yan bilang may-ari. Ganun siya. Kaya sinabi na unlimited liability, as long as the owner is somehow getting some loans or umuutang siya para dun sa ikakaganda ng negosyo, kung ano yung utang niya, utang din ng negosyo yun. Kaya siya nasabi na unlimited liabilities. Whatever the credits, the debts, or problems of the business, if you are a sole proprietor, you own that problem. Nagbukas si Tristan ng sarili niyang coffee shop ulit. Tapos, nagkaroon ng kalugihan. Nalugi because of these things na or other circumstances. Baka marami ng kakumpetensya or baka humihina na kasi iba na yung naging trending na inumin. Baka hindi na coffee yung nasa trend. So, maraming reasons kung ba't biglang humina yung coffee shop ni Tristan. And whatever the problems that the business is experiencing, as the sole owner, problema mo din yun. Kaya siya naging disadvantage. The second one is it is very difficult to raise capital. The money that the owner can raise is limited by the amount of his or her savings and the ability to borrow. So, since
sa sole proprietor nga, iisa ka lang na may-ari. Ayun, hindi madali para sa iyo na magpalago ng kapital kasi ang magiging source lang naman ng magiging capital ng business ay ikaw bilang may-ari. Pwedeng umutang ka para mas mag-grow yung business or maglabas ka ng savings mo para mas marami kang mapampuhunan. So, unlike the other types of industry, meron kang mga ka-partner, meron kang mga shareholders na willing magbigay ng kanilang own money para sa ikakaganda ng business. Dito kasi sa sole proprietor, mag-isa ka lang, nagagawa ng paraan para lumago yung pamuhunan. No, kaya nasabi na, it is very difficult to raise capital. And the third advantage will be the death or physical or mental incapacitation of the owner may result in the terminator of the business. So, kapag unequipped na yung may-ari, no, kahit sabihin mo maganda yung negosyo, pero namatay yung may-ari, mamamatay din yung business itself. No, kasi yung owner nun ay nakastate lang naman na ikaw lang ang may-ari. Like, balikan ko lang yung example ko, na wag naman sana, pero kung kunwari, yun nga, si Tristan ay may coffee shop, tapos bigla siyang na-aksidente. Knock on woods. Tapos, dahil sa permits, nakalagay doon na sole proprietor si Tristan, nakalagay doon na siya lang solely yung may-ari ng cafe na ito. Kapag nawala siya, patay na rin yung business na yun. Kahit sabihin mong existing pa siya, kahit sabihin mong operating pa siya. No, kasi kapag inilipat, no, pag nagkaroon ng what do you call this? Ayun, change of ownership doon sa business. Ibang business na yun. No, you can never use the same name. No, pwede mong ibenta yung magkaroon ng royalty si Tristan, pwede niyang ibenta yung pangalan, pwede niyang ibenta lahat nung family ni Tristan, pwedeng ibenta lahat ng equipments, ibenta lahat, yada yada yada. Pero the idea of that specific business na na-establish under the name of Tristan is already lost kapag nawala na siya bilang owner. Ganun naman kapag sole proprietorship. No? Kahit sabihin natin na maganda, tanyag na yung negosyo, pero kung yung nag-iisang may-ari ay nawala, hindi na magiging kapareho, no, yung nature nung business na iyon. Kasi, pwedeng mabili ng iba, pwedeng, somehow i-operate pa rin ng family na naiwan, possible kasi yun. Pero, yung business itself, hindi na siya matatawag na sole proprietor kasi physically nawala na yung mismo may-ari. So, may mga changes na mangyayari dun sa nature of business kapag nawala na yung sole proprietor or yung mismo may-ari ng negosyo. So, ganun siya. Once again, sobrang daming complexities ng pagbubukas ng negosyo. No? Hindi siya about lang sa may 1 milyon ka, tapos gusto mo na magtayo. Hindi siya ganun kadali. You have a lot of things to consider. You have a lot of permits to do. You have a lot of preparations to do kapag magbubukas ka ng negosyo. And once again, one of the easiest way to penetrate the business world is to open up your own business. In the sense na sole proprietorship yung bubuksan mo. Yun kasi yung easiest way na para makapasok ka sa mundo ng pagnenegosyo. Kung may pera ka, mag-business ka, pag-isipan mo, mag-strategize ka. Tapos kung gusto mong ma-establish ng gusto yung negosyo mo, agad-agad, hayaan mo na ikaw muna yung may-ari at huwag ka muna maghanap ng ibang mga kasama. So that is the first type, sole proprietorship. Nagigets po, everyone? Kasi baka, pwedeng may idea na kayo na, okay, sole proprietorship, isang may-ari. Parang ganun lang siya kadali, di ba? Kung iisipin mo. Pero, kahit na ganun, na parang ang simple lang niya kung iisipin. Pero may complexities pa rin. Meron pa rin mga things to consider, no, kapag magbubukas ka ng negosyo na mag-isa ka lang. No, so, yun yung details na share ko sa inyo ngayon. The next type of industry is called partnership. Ayan, so ito ay common term naman na, no, so alam niyo naman na siguro yung ibig sabihin ng partnership, no, kapag sinabi yung term na partnership. Okay, so sa partnership, sabi lang dito sa definition, a business organization owned by 2 or more persons.
So, unlike sa sole proprietor, isa lang ang may-ari. Sa partnership, pwedeng dalawa o higit pa sa dalawa ang may-ari. Baka kasi akala nyo, ay partnership, dalawa lang yan. Hindi po, no? May iba't ibang klase ng partnership na entity, no? Meron tayong tinatawag na general partners and limited liability partners. Meron tayong tinatawag na industrial partners. So, iba't iba po yung klase na. Once again, yung specifics nun, hindi nyo naman na dapat talagang or hindi na dapat ma-highlight sa discussion kasi pang business talaga siya. So, sa partnership, syempre, meron din siyang advantage and disadvantage, no? So, same numbers, tag-apat. Sa advantage, una, partners own everything that belongs to the business. So, just like in sole proprietorship, whatever is the assets of the business is owned by the sole proprietor. Sa partnership, ganun din. No, kahit ano pa man din na pagmamayari ng negosyo, pagmamayari rin siya ng partners. It depends upon the percentage of ownership per partner. And for example, si Syra, si Josel, tsaka si Jules ay magbubukas ng sarili nilang business. So, tatlo sila. If they wanted to have a fair na shares doon sa business, dapat, kung magkano man yung magastos, tag 33.33% sila. No, kung ang kailangan nilang puhunan ay 1 million, no, 33.33% of it should be came, no, from Josel, tapos yung isa naman ay galing kay Jules, yung isa kay Syra. Ganon yung fair. Kapag gusto nyo talaga ng even, no, na dividends or even na control doon sa business. On the other hand, may iba namang ways, no, po pwedeng si Josel ay 50% owner ng isang business and then si Jules ay 20% and then the other one is 20%. So, they have the different levels of ownership. So, ibig sabihin, mas malaki yung porsyento na yung 50% yung inambag ay mas marami siyang control or mas hands-on siya dun sa business kasi mas malaking pera niya yung ipinasok. So, parang ganun siya. But whatever the assets of the business, that is owned also by the partners. So, yun yung unang advantage. Second is, it is easy to form and exempted from special taxes. So, same idea with sole proprietorship. Partnership kasi hindi rin naman siya, well, we can consider it as a big business also, na hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kapag sinabing sole proprietor or partnership ay maliit na klase ng negosyo, hindi siya ganun. No, but in some cases they experience exemption from special taxes kasi nga mas marami talagang kinukuha na taxes galing dun sa mga malalaking kumpanya talaga. No, so yun yung pangalawa. And then third will be partners may share additional funds for business expansion. Yan, so yan yung nabanggit ko kanina na parang percentage of ownership. No, kapag kailangan nila ng additional na pamuhunan, it's easy for the business to have expansion because maraming tao yung willing na magbigay ng fundings. No, unlike dun sa sole proprietor, isa ka lang na maghahanap ng paraan para mas lumaki yung kapital. Pero kung partnership naman yung business mo, madali para sa inyo kasi pwede kayong mag-contribute as partners. No, and fourth one will be partners share bright business ideas to business organization. So, ayun, di ba may saying nga na two heads are better than one. So, parang ganun din naman sa business world, no? Maybe some of the sole proprietors succeed because their products or services is really good, pero sa pagkakataon na yun, nagsasucceed din ng mga sole proprietor because they get some ideas from other people. No, pero kung ilalagay natin sa konteksto ng partnership, it is easy for them to brainstorm discussing the advantages of partnership. No? So, ayan, i-reiterate ko lang na there is a lot of difference between sole proprietorship and partnership
Because dun pa lang sa idea na pag sole, isa yung may-ari. Sa partnership, it could own by 2 or more persons. And sa advantages, meron silang similarity since may tax exemption sila. No, some of the taxes that is forced to na bayaran ng mga negosyo ay exempted kapag sole proprietor or partnership yung type of industry na pagmamayari ng mga negosyante. No, and yan, it is easy for them to share fundings, to have business expansion kapag sa partnership dahil maraming tao yung pwedeng mag-contribute nung pampuhunan. So, yun yung mga advantages. And on the other hand, sa disadvantages naman, there are 4 disadvantages of partnership. Same goes with the sole proprietor. May common denominator silang dalawa kasi sa partnership, they can also have unlimited liabilities. Sabi dito, partners are individually responsible for all business debts. Kagaya rin ng sole proprietor, lahat ng mga utang na nagagawa para dun sa negosyo, ang liable doon ay yung partners or yung may-ari. Kahit pa sabihin yung tatlo kayo, kung meron kayong general partnership na even yung percentage nung business ownership, kung may utang na 1 million at tatlo kayong may-ari at fair din yung capital na shinare ninyo, same idea din siya na tatlo rin kayong magbabayad. So, ganun. Kaya siya natawag na unlimited liability. And then, second disadvantage is if one of the partners dies or withdraws from the business as partner, the partnership is legally terminated. So, baka nagtataka kayo, paano yun nangyari, ma'am? Kasi tatlo kaming may-ari, tapos umalis lang yung isa. Bakit naman legally ito-terminate na yung business? Well, dun sa establishment ng negosyo, before it already happened and before it already started, legally, inaayos niyo yung papel as 3 partners kayo. So, technically, kapag may nawalang isa, mawawala na rin yung partnership itself. May maaklas dyan na isa, kahit may natira pang dalawa, still, legally terminated pa rin yun. Sa legally terminated in the sense na, yun, kung kayo ay rehistrado sa BIR, kayo ay mayroong permit na galing sa BIR at sa mayor's office at sa barangay, as long as may maaklas doon sa partners na nung in-establish nyo ay tatlo kayo, dalawa kayo, tapos yung isa umalis na, legally mawawala na yung partnership. Ganun yung isang nature or disadvantage ng partnership. And then third is different ideas may cause management conflicts that may cause termination of partnership. So, yun, nasabi natin sa advantage na merong kinagandahan kapag maraming tao yun nagko-conceptualize doon sa business. But then again, doon sa idea ng brainstorming, formulation of strategies, and managing the business itself, makakapag-start kayo ng argument, magkakaroon ng conflicts kasi syempre iba-iba ang tao, iba-iba mag-isip ang tao. Maaaring sa isang aspeto ng negosyo nagkakasundo kayo, sa isang aspeto naman ay hindi. So, yung mga arguments na yun, yung mga conflicts na yun, it may cause management conflicts that might also turn to the termination of partnership. Kasi, ayun, usually, kapag nagkakaroon talaga ng miscommunication and nagkakaroon talaga ng arguments sa mga business owners, kapag sila ay partners, yun usually nagiging reason ba't gusto na lang nila magbukod-bukod ng negosyo kaysa maging mag-partner pa. And fourth disadvantage is partnership is not subject to special taxes. Bakit siya naging disadvantage? Baka rin magtataka kayo, kasi how does not being able to pay special taxes became disadvantage? Yun nga mga anak, kasi may mga instances na if the business is already big, merong mga subsidies na binibigay ang government. Subsidies meaning allowances or financial help na binibigay yung government para, alam mo yun, continuously mag-grow yung negosyo, continuously mag-expand yung negosyo. Dahil nga nagbabayad kayo ng tax sa government, somehow meron kayo nakukuha pabalik
bilang mga entities or businesses. Pero, di ba, may mga tendencies na sa mga partnership, even if they are considered a big institution or big organization, pero dahil nga may exemption sila sa pagbabayad ng tax, naging disadvantage sa kanila na dahil nga hindi sila nagbabayad ng tax, yung mga benefits na nakukuha ng mga malalaking korporasyon, hindi nila nakukuha kahit malaki din sila. No, kaya siya naging disadvantage. And ayun, sa usaping pera, syempre mas dehado talaga kapag wala kang nakukuha pabalik kung nagbabayad ka ng tax. Pero kung hindi ka naman nga nagbabayad ng tax as business or meron kang tax exemption na tinatawag, wag kang mag-demand in a way na meron kang makukuhang help from a certain government agency dahil nga business ka or malaking business ka. So, ayun, isa yun sa disadvantage ng partnership. So, ayun, tandaan nyo lang na when we talk about partnership, it can be owned by 2 or more people. And, ayun, sa advantage, madali lang din siyang itayo, mas madaling mamuhunan kasi maraming naghahati-hati para sa puhunan, maraming pwedeng mag-isip, mag-conceptualize ng mga ideas para sa business. Sa disadvantage naman, yun, prone din sila sa unlimited liability. Kapag may umalis na isa, legally terminated na yung partnership, pwedeng mag-cause ng termination of partnership yung mga arguments, yung mga diskusyon. And then, dun sa pang-apat ay, yun, hindi nga sila subject sa special taxes, so hindi sila nakakakuha ng subsidies from the government, kahit sila ay malaking negosyo na. No, yun naman yung partnership. Naiintindihan po, everyone. Ayan. So, next natin ay corporation. Ayan, corporation. Dito naman sa corporation, meron na tong kalakihan, no? at complex na in a way comparing dun sa dalawa, which is yung sole proprietor and partnership. So sa definition ng corporation, sinabi dito na a business organization created under government charter. A corporation is a legal person. It can be sued or be sued, can enter into contracts and must pay taxes. A corporation can be owned by individuals or by a government. So, di ba na-highlight natin kanina sa discussion na kapag sole proprietor ka, you are also the business. No, ikaw may-ari, ikaw ang negosyo. Sa partnership, ganun din. Ilan ang may-ari, they can also be considered as the business. Pero sa corporation, magkahiwalay sila na entity. Kung sino yung mga may-ari, ay hiwalay sa katauhan ng korporasyon. Dahil yung korporasyon po ay ipinalilista syempre sa government, it is a legal person, no? Hiwalay yung idea ng corporation sa business owners. No? Para mas maintindihan nyo, lahat tayo ay shareholders. May-ari tayo ng Jollibee Foods Corporation. Si Jollibee Foods Corporation ay separate na tao. Tapos tayong lahat ay separate na tao din. Kasi lahat tayo ay may-ari. Kung merong makakasuhan sa atin, labas yung negosyo. At kung makakasuhan yung negosyo, labas tayo dun. Pwedeng tayo ang mag-handle, pwedeng yung legal team natin ang mag-isip ng paraan paano makakalusot doon sa problema. Pero, siya, as corporation, yung merong kaso at hindi tayo bilang may-ari. No, unlike kasi kapag sole proprietor ka, pagka may nakitang pangit dun sa negosyo, ikaw na yung pangit din. Or kapag partnership kayo, kung may nakitang pangit dun sa business nyo, kayong tatlo na as partners yung magdadala nung issue na yon. Pero kapag ka corporation, whatever is it na hinaharap nung negosyo, ay labas tayo bilang may-ari. Labas in the sense na si corporation ang kumbaga magsasapo ng mga problems na yon. But still, tayong mga owners yung iisip ng paraan. No, kasi, ayan, bibigyan ko kayo ng isang example. No, so, yung nangyari sa flood control, diba, there are lots of contractors na nababanggit yung kanilang mga business entities, na yung mga pangalan nila. Nabanggit yung mga pangalan, in-invite yung mga may-ari,
Pero ang kakasuhan ng gobyerno ay yung entity at hindi yung tao. Not unless hindi nga yun, hindi naging cooperative yung mga owners. Kaya nakasuhan din sila. No, pero kung dapat na may sampahan ng kaso, yung corporation itself at hindi yung mga may-ari. So parang ganun siya. No, sa idea ng corporation, pwedeng isa ka lang na may-ari, tas corporation yung ibukas mo na industry, or pwedeng isa kang founder, tas marami kang shareholders, parang SM. No, ang founder ng SM ay si Henry C. Pero ang owner ng SM ay hindi lang si Henry C. Marami ang may-ari ng SM. Kasi meron siyang tinatawag na shareholders. But the founder itself is him, si Henry C. So parang ganun siya. And when we talk about corporation, since this is a big of industry, medyo mas complex, no, yung advanced. No, sa first, the liability of the shareholders is limited only to their investment. So, kanina, kung nababanggit, na disadvantage because they have unlimited liability. No, kasi sinabi ko nga sa inyo, kapag sole proprietor ka, kapag nakautang ka, yung utang na yun, ikaw lang naman magbabayad. Kapag partnership, ganun din. Kung hati kayong fair, no, na hati doon sa kapital at umutang kayo, fair din yung bayad. Dito naman sa corporation, nakadepende lang yung liability mo sa ownership mo dun sa kumpanya. Like for example, BSH and 3B owns their own company called 3B Company, for example lang. Tapos, ang kayong lahat ay shareholders. Pero, ang mga share lang ng iba ay 1%, 2%, tapos si Syra ay 50% ownership doon sa kumpanya. So, meaning to say, limited lang yung liability ng mga tao na 1% lang yung ownership. No, kung si Syra ay magbabayad ng 50 million, kasi ang utang nila ay 100 million, yung mga 1% lang yung ownership, ang babayaran lang nila ay pwedeng 100,000 lang, pwedeng 1 million lang. Hindi kasi nilaki nung kay Syra kasi mas malaki yung ownership ni Syra. So, parang ganun siya. The liability will only be limited to their investments. Kaya siya naging advantage. Second thing is, additional funds can be raised by selling share of stocks in the corporation. So, sa business world, this is the common thing, no, na ginagawa ng mga big corporations to raise fund. They sell shares. Yung idea kasi ng pagbebenta ng shares, you are selling portion of the business. No? Parang, yun nga, dahil nga binebenta mo yung maliliit na parte ng negosyo, mas dumadami yung mga willing bumili. Syempre, still, investment ang shares, 'di ba? Merong earnings dyan. Kaya yung mga tao na naa-attract sa pagbili, nagbabayad. And yung mga bayad na yun, ang nagiging rason para para magkaroon ng additional fundings yung mga corporation nga na tinatawag. So, ano yan, maraming iba't ibang klase, no, yung selling of shares sa business. Pwedeng literally na from one shareholder to another. For example, si Dan, shareholder ng Jollibee, yung shares niya ibebenta niya kay Tristan. Pwedeng ganon. Or else, pwedeng ibenta sa public yung shares na, kunwari, nag-withdraw na si Dan, meron siyang 30% share. Tapos yung 30% na yun, i-offer sa public. So, it can be called initial public offering. Tapos, yung initial public offering na yun, yun yung parang mga isda sa dagat na binibingwit ng mga tao na gustong mag-invest. Na pwedeng tapyas-tapyasin yun. From one owner, naging 30 shareholders na. Na dati, yung 30% ownership ay si Dan lang may-ari. Kung in-offer siya sa public, pwedeng 30 na silang may-ari. Kasi 1% lang yung binili dun sa shares. So, mas malaki yung tendency na magkaroon ng additional fundings kasi mas maraming tao yung nag-i-invest. So, yun yung pangalawa. Third is, they have unlimited life. Death or change of ownership has no effect on the existence of the corporation.
Unlike partnership and sole proprietor, if the owner dies, the business itself is legally terminated. No, namamatay ng kusa yung negosyo kapag wala na yung may-ari. Dito sa corporation, since the entity have or has its own legal persona, kapag may namatay na shareholders or namatay yung founder, hindi ibig sabihin nun, wala na rin yung business. Kasi nga magkaiba silang tao. No, you can consider the corporation as a people or as a person also. Kaya nasabi dyan na death or change of ownership has no effect on the existence of corporation. And another advantage is stockholders can easily enter or leave a corporation by selling or buying shares of stocks in that corporation. So, ayun, advantage yun kasi bilang ikaw ay shareholder, for example, you are part owner of the corporation, it is easy for you to enter another business because you could also buy some shares from other businesses. No, kung baka akala natin na yung mga siblings na may-ari ng SM ay SM lang ang pagmamay-ari. Hindi po. No, they also have shares on other institution, on other businesses. Bumibili rin sila ng share para hindi sila talo. No, kung magkaroon man ng downfall yung SM, meron pa rin silang backup na may share sila sa iba. And they are also considered owner of that specific business. Pero mas tanyag sila sa pagmamay-ari ng SM. No, and it doesn't mean no, na kapag bumalik ka ng share sa iba, hindi ka na may-ari nung isang kumpanya. Or wala ka na pagmamay-ari dun sa isang kumpanya kasi hindi siya ganun dahil nga ibang legal persona nga yung corporation. So, advantage siya in a way. Lalo na sa mga business tycoon, yung mga tao no, natanyag na sa pagnenegosyo. Ganyan yung ginagawa nila to have a safety net no, na they buy a lot of investment, they buy a lot of shares para kung darating man na yung panahon na may downfall yung isa, meron pa rin silang pagkukunan ng fundings kasi may isa pa na kumikita. So, ganun yung advantage ng corporation. And sa disadvantage naman, two main things. It is difficult and expensive to form a corporation. It requires more time and money than forming other business organization. And it is true no, na it is hard no, to establish a corporation because there are lots, meaning of lots, more than 100 of documents na kailangang gawin, na kailangang ipasa sa government. Hindi siya ganun kadali na magtayo ng isang korporasyon. Na baka akala mo kung may 10 milyon ka tapos magtatayo ka ng corporation, ganun lang kadali. Baka yung 10 milyon mo maubos ba lang doon sa pag-aasikaso ng dokumento. Kasi it requires time and money na to establish a corporation. And one of also sa disadvantage na is they are subject to special taxes. The corporate income is taxed at a flat rate, then stock dividends paid to the shareholders is taxed. No, so, yung legal entity, yung corporation itself, they are paying taxes. Yung mga shareholders din, nagbabayad din sila ng tax. So, separate yung payment ng taxes. And they are not exempted to special taxes. Kaya siya naging disadvantage. And, as you can see, yung mga corporations naman dito sa Pilipinas, they are huge, no, malalaki. May mga planta, may mga production, may mga factory, may branches, etc. na dahil nga well-known na sila, they are well-established. Di ibig sabihin nun kapag well-established ka na, talagang, kumbaga, yung mo or yung profit mo ay stable. Kung hindi man stable, na lulugi sa industriya, di ba? Kaya, malalaking compare to pay some special taxes in the government because, ayun, kumbaga parang accountability na kasi in the first place, tax na lang as business owner. Dapat meron kang ginagawa din pabalik. No, para sa government, para sa community, etc. No, so, ayan, ang daming mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas na
hindi man natin naririnig na sila ay mga good taxpayers, but surely, hindi sila mag-e-exist ng matagal kung hindi sila nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Example, San Miguel. Ang San Miguel Corporation or SMC, madami yung iba't ibang types of services na ino-offer or products na ino-offer. Meron tayong San Miguel Foods and Beverages, yung pagkain at inumin. Merong San Miguel Aerocity, yung SMAC. And basta yun, madami pa siyang naka-anchor no, na mga nature ng San Miguel na akala natin, pag pinag-usapan yung San Miguel, alak lang. Pag pinag-usapan yung San Miguel, canned goods lang. Pero hindi siya ganun. Yung klase ng niceness, ano pa ba? CDO na brand. No, so, ang CDO na brand, Diyos ko, bata pa lang siguro tayo, baka baby pa lang tayo, nag-e-exist na yung mga canned goods na yan. At hindi yan magtatagal sa industriya kung hindi sila nagbabayad ng tax. Siyempre, kapag may mga tax evasion or tax, yun, yung kakulangan ng pagbabayad ng tax, kasalanan yan or legally pwede kang kasuhan no, kapag ikaw ay hindi nagbabayad ng tamang buwis tapos ikaw ay malaking kumpanya. So, ayun, disadvantage yun sa corporation because once again, as owner or as shareholder, you are paying tax, yet the business itself also pay tax. So, dalawa yung nakukuhang tax sa kanila. So, ayun naman siya. And lastly is cooperatives. Ito, sobrang dali lang nitong term na to, yung cooperatives. Baka kasi nagkakaroon kayo ng confusion between corporation and cooperatives. No, so, tandaan yung mga anak na ang difference ng dalawa, when we talk about cooperatives, the business organization owned by and operated for the benefit of those using its service. Cooperatives, meron dapat isang organisasyon at may members. Ang corporation, meron dapat shareholders. Sa nature of business operation, sa corporation, usually firms yan. Nagbebenta ng produkto, nagbebenta ng serbisyo. Pag pinag-uusapan natin yung co-op, kung ano yung kapakikinabangan lang ng mga miyembro, yun yung ino-offer nilang service. So, baka narinig nyo sa nanay nyo, kasali sila sa co-op. May babayaran sila sa co-op. Sila ay miyembro ng co-op. Tas kung ano yung services na ino-offer ng co-op, like for example, they are giving educational loan, they are giving savings, they are giving health insurances, kung ano yung i-offer lang na service, yun yung makukuha ng mga members. Unlike yung corporation, shareholder ka, tas may binibenta kayong produkto or may binibenta kayong serbisyo. Parang ganun siya. So, sa advantage ng cooperatives, it is easy to organize. Kahit nga tayo, pwede tayo magtayo ng co-op. Kayong isang buong section, tas lahat tayo member. Tas gagawan lang natin ng nature yung cooperatives. Para saan yung co-op, ano yung servisyo na i-offer ng co-op para sa members. Ang cooperatives ay hindi bukas para sa publiko na pang-public gains. Ayun ay solely focus lang sa members. No, yan yung tatandaan nyo. And cooperatives offer services for the benefits of its member and not for the benefit of the public. Yun po yung difference niya. No, so, it is easy to organize. A group of persons can voluntarily form themselves into an association and get it registered. Ayan, may limited liability. They have also separate legal entity. Kung mamatay, no, yung mga members, it doesn't affect the perpetual existence of the cooperative. Open membership, there is no limited on maximum members. Ayan, may tax advantage din sila. And yan, democratic control, one man, one vote is the basic element of cooperative democracy. So, mas malaki korasyon compare sa cooperative natin sa perspective buildings, titingnan natin sa perspective corporation compare sa cooperatives. But on the other hand, when as member benefits kasi itself na ino-offers ay pwede mong matamasa bilang miyembro ng
kumita yung ng isang hindi 100 million na yun eh. Tutuga yung pero kung cooperative ka, tapos kumita yung yun, versus member ka, para lang siya. Sabi dito, a cooperative has to submit its accounts to cooperative. Yan, kasi usually dito talamak ang corruption sa turn ng government yung ayan, kung hindi chine-check na ng government yung inflows and outflows ng pera, mas madaling makorrupt yung pera or mas madaling manakaw yung pera. And then second advantage will be lack of qualified managers due to limited resources allowed for compensation. And then third is lack of mutual spirit of cooperation. So, yun, yung iba kasi nagpapamember lang for